Redmi 15 5G. Yan yung tinagurian kong cheapest 5G phone 2 months ago dito sa channel. Nabili ko lang kasi sa less than 6K, nasa 5,000 plus pesos lang. Tapos doon naka 5G na, kaya talagang reasonable yung dahilan. Pero dahil na rin sa RAM and storage bubble na nangyayari ngayon, tumaas yung presyo nito sa 11,000 pesos. And kahit ako, nabigla ako sa nangyari na yan. Pero ganoon pa man, meron akong nahanap na bagong cheapest 5G phone at yan ang Redmi 15C 5G. And nabili ko lang to sa presyo na 6,839 pesos para sa 4256GB variant nung nakaraang sale. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng sulit budget phone at need mo ng isang 5G device na pwede mong gamitin sa work o kaya second phone at pangregalo, eto na, pag-usapan natin at himayin itong Redmi 15C 5G. Okay, unang-una gusto ko na agad i-address RAM bubble or yung RAM and storage surge is real, which is malaki yung naging epekto or impact nito sa mga mobile devices ngayon. Mga 2 months o 3 months ago lang, palag-palag pa yung mga presyo nila. Kita naman natin na talagang panalo, kaya marami din talaga tayong nasuggest at naging okay sa ranking natin dito sa channel na nawala na rin sa pwesto. Kagaya na lang ng mga Poco phones at iba pang mga global roams phone out there. And sad to say mga parakoy, meron akong nabalitaan na pati China roam magsisitaasan yung presyo. Kaya yung best suggestion ko sa inyo ngayon kung meron kayong phone talaga na inaay ngayon at nakasit pa yan sa gusto nyong presyo, for me, grab it dahil talagang medyo tataas yung presyo sa mga susunod na buwan. Lalo na ngayon na marami nagkakaipatan ng unit dahil for sure ilalabas nila yan sa bare months or quarter 4, kaya maiipit yung mga presyo-presyo nito. And with that said, yan din yung naging main reason kung bakit nagsitaasan yung presyo ng Redmi 15 5G na recommended ko before. Pero kahit na ganun, gaya ng sabi ko, mayroon pa ding mga panalong phone na sulit bilhin sa mga oras na to, lalo na kapag nakasale at kahit hindi nakasale. At isa na nga dyan ang Redmi 15C 5G. And wala nang introduction, pag-usapan na agad natin yung unang-una ninyong gustong alamin sa device na to, which is yung kanyang performance. Dahil for sure, yun naman talaga yung main reason kung bakit natin to bibilhin. Bale, meron tong Dimensity 6300 5G chipset, bale 6 nanometer chip yan na merong 2.4 max clock speed and bale G57 MC2 GPU. And ang maganda dito, partnered to ng UFS 2.2 storage version, which is good para sa 256GB, kaya mas mabilis-bilis na yung pag-download and also pagka-transfer natin ng file sa storage neto, unlike sa ibang mga budget phone out there na gumagamit pa rin ng old storage version. Anyway, pagdating sa Antutu na nakuha natin dito, naglalaro sa 500,000 to 600,000 and 2 benchmark score yung nakuha natin dito. And actually, mas mataas din yung clock speed ng Dimensity 6300 sa kompetensya niya na budget chipset ngayon, which is the Snapdragon 6S Gen 3 na chipset ng Redmi 15 5G before. And tatapatin ko na kayo, pagdating sa naging performance ng Redmi 15C 5G, basic experience ko sa day-to-day usage nito, yakang-yaka naman or capable na capable pagdating sa mga normal activity. Kung more on social media, watching videos, then medyo pa-sideline-sideline ng konti sa gaming, yakang-yaka naman, basta mga light, moderate games lang. Pero at the end of the day, dahil nga 4GB RAM lang yung meron dito, meron pa rin talaga siyang epekto sa dulo. And based sa ginawa namin testing dito, naranasan talaga namin yan, lalo na nung ginagamit ko yung device. Merong mga times na nilalabas yung application or automatic na nagre-restart yung app once na maraming mga background app. And then, danas namin yan nung nag-shoot kami ng gaming test dito dahil nilalabas or nag-automatic restart yung Zen 8, which is yung FPS meter application na gamit-gamit namin everyday gaming test nung tinatry na naming i-record. Kaya talagang yung 4GB specs nito talagang magka-catch up at magka-catch up sa atin. Kaya ang best thing to do dito laging wag maglalagay ng sobrang daming background apps dahil for sure kakainin yan yung RAM natin. And speaking of gaming test, hindi naman tayo bibiguin neto pagdating dito. Dahil kung more on MOBA games lang yung lalaroin mo dahil doon lang naman talaga siya medyo suitable pagdating dito, yakang-yaka niya yan. Stable sa 55 to 60 FPS yung pinaka nakuha nating FPS pagdating sa Wild Rift, MLBB, and also HOK. Maintain yan and yes, playable na playable silang lahat pagdating dito. Hindi kami nakakuha dito ng malalang FPS drop pero may mga times pa rin talaga na medyo pumipitik-pitik lalo na kapag maraming clash or maraming animation dun sa clash na medyo nahihirapan ng i-render ng Dimensity 6300. And gusto ko nga palang i-take note na yung gaming test na to sinet namin lahat ng mga game na nakikita nyo ngayon sa pinakasagad na settings na kaya ng device na to sa GADA game. Pero syempre naka
FPS priority settings tayo. Then tinest din namin nga pala to pagdating sa CODM. Syempre low graphics and max FPS settings lang tayo dito. And pagdating dito, playable din itong CODM. Hindi din tayo mahihirapan or mangangamba na maglaro dito ng BR and also MP mode dahil nakakuha tayo dito ng consistent 60 FPS sa same mode na yun. However, medyo mataas ang fluctuation pagdating sa BR mode dito sa Redmi 15C 5G. May mga part na bumababa siya ng 46 pero bumabalik din naman agad ng 60. And mostly nangyayari lang naman yon kapag medyo napapalaban ka na. And alam ko naman na common sense lang din to pero tinesting pa rin namin to sa Genshin Impact. And yeah, gumagana naman. Napaparanya naman yung Genshin Impact. However, ganito yung FPS ang makukuha ninyo. At ilang beses din nilabas yung FPS meter na gamit namin dito. Pero kagandahan dyan, hindi naman nag-restart yung Genshin Impact nung nilalaro namin to. Pero yeah, yung FPS naglalaro sa 30, 20 at yeah, even more lower. Pagdating naman sa overall temperature na nakuha namin sa MOBA games and CODM, naglaro lang sa 35 to 39 degrees Celsius yung overall temp nito. Which is hindi naman talaga surprising na hindi to iinit since hindi naman ganong kalakasan yung chipset. Kaya kung usapang overall daily use lang and also casual gaming, yakang-yaka or kayang-kayang ibigay ng device ito yung need natin pagdating dyan. Anyway, moving on, pag-usapan din natin yung isa pa sa pinakabentahe ng device yan, which is yung kanyang battery. Dahil meron tong 6,000 mAh battery capacity and ang totoo, makunat-kunat yan para sa isang budget phone. Based sa normal usage ko dito, social media, watching movies, and konting sideline ng laro, at least sa 3 days sa paggamit sa kanya, tumatagal or kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw. At least kung more on social media yung gagawin. Kasi ganun yung naging overall lifestyle. Then kung gagamitin naman natin to as second phone, which is most commonly ganun yung naging sistema nito nung ginagamit ko siya or nung tinatry ko siyang i-review, kayang-kaya niyang umabot ng 2 days nang hindi charge if common lang yung gagawin nating activity like social media lang talaga. Then papitik-pitik ng konting panonood ng YouTube video. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na more on gaming and watching movies yung gagawin mo sa isang buong araw, for sure malolobat agad yan. And sad to say, wala po tayo ditong bypass charging support. Pero gano'n pa man, meron naman siyang 33 watts fast charging support. And to be honest, decent na rin naman yan kung ako yung tatanungin para sa isang budget phone na merong 6,000 mAh battery capacity. Above 1 hour lang, mapupull charge natin to from 2% to 100. Then less than 45 minutes naman from 20% to 80%. So ganun lang kabilis. Then pag-usapan na rin natin yung isa sa pinaka main reason din kung bakit nga ba na-recommend ko tong device na to. At yan, yung kanyang 5G connection or yung kanyang 5G connectivity. And yes, hindi tayo mabibigo sa device na to dahil gumagana talaga siya. Makakasagap tayo ng 5G dito, depende sa area ninyo if supported na. So most commonly kung nasa Metro Manila kayo, for sure makakakuha tayo ng 5G connection. However, since yung area namin is Taytay Rizal at hindi ganun ka okay yan yung 5G connection dito, once na pumasok na kami ng bahay at doon kami magta-try ng speed test, 4G na lang yung nakukuha namin. Pero pag nasa labas kami, nakakakuha kami ng 5G. Which is yung main point, gumagana yung 5G connection niya. Now, pasadahan natin ng mabilis lang yung kanyang build and design. Pagdating sa overall look neto, wala namang nagbago dahil siya lang naman yung nagbago. Joke lang. And kaya ko nasabi na walang nagbago dahil solid color design lang naman. Then Redmi branding sa likod, then camera bump, and that's it. Color black, common design, yeah. Pretty common, walang nagbago. Nakita nyo na? Kapag kating naman sa build neto, naka-plastic frame, plastic back, and glass front lang tayo dyan, which is pretty default build para sa isang budget phone. Wala naman sigurong umaasa na meron tayong metal frame na makukuha dito. Pero kagandahan dyan, meron tayong IP64 rating. Kaya para sa mga riders out there or kaya sa mga nagtatrabaho using ride-hailing app, pasok na pasok to para sa needs natin dahil meron tayong maganda na 5G connection and also okay na IP64 rating. Pero gusto ko lang linawin, water resistant lang, hindi waterproof. Kaya pwede nyo pa rin gawin yung plastic yellow method or kung meron kayong case na pwedeng ilagay dun sa phone niyo habang bumabiyahe, much better yon. Anyway, iba pang important specs, supported pa din neto ang 3.5mm audio jack. Meron din tong responsive side-mounted fingerprint sensor, naka Bluetooth 5.4, may NFC support, naka dual band with Wi-Fi support na din, unlike sa iba na 2.4G lang. Meron na ding SD card slot, which is good dahil meron siyang 256GB
256GB of internal storage, kaya madami-dami tayong pwedeng ilagay dito, unlike sa iba na 128 and 64GB lang. Kaso nga lang, wala tayo ditong IR blaster na I don't think so na ginagamit ng iba sa inyo. Pero para sa akin, ginagamit ko to sa mga appliances dito sa bahay. Anyway, usapang display naman tayo. Bale, meron tong 6.9-inch, 120Hz, 720p resolution, IPS LCD display. And oo, yung display neto, yung isa sa pinaka-downside ng phone na to. Dahil una, meron tong HD Plus resolution. Bale, 720p lang yan para sa 6.9-inch, which is means nasa 254 plus lang yung PPI density neto. Kaya kung ipagtatabi mo to sa isang phone na merong 1080p resolution display kahit na IPS LCD yan, makikita mo yung difference. Pero kung gagamitin mo naman to ng normal, hindi naman mapapansin yan ng naked eye natin unless nga meron kang isang phone na naka 1080p resolution at ipagbangga mo silang dalawa, doon mo lang makikita yung sharpness difference. Pero kung pa man, goods pa rin naman mag-swipe dito dahil sa 120Hz refresh rate support nito. Then, yung pangalawang cons neto, which is halatang halata mula pa kanina, yung kanyang teardrop notch design. Oo, design lang yan, pero alam naman natin na mas okay tingnan or mas modern tingnan yung punch hole camera setup na madalas na nating nakikita ngayon. Pero sad to say, based observation ko, parang magiging new meta na naman ang teardrop notch design pagdating sa mga display ng phone natin. Dahil lately, bumili ako ng 3 new budget phone sa iba't ibang mga brand and napansin ko na halos lahat sila naka teardrop notch design na naman. And nakita ko rin sa ibang mga release ng mga phones ngayon na naka teardrop notch design din silang lahat. Kaya napapansin ko na babalik na naman tayo sa era na to pagdating sa mga budget phone. And yung pangatlo na cons or para sa akin pick lang naman yung medyo makapal na bezels na to. Dahil talaga makikita natin na medyo makapal-kapal talaga lalo na yung chin bezel. Pero gaya nga ng sabi ko, para sa presyo na 6,000 plus pesos, definitely okay na to dahil hindi naman ako naghahanap ng manipis na bezel para sa gantong presyo. Pero kung pa man, naka wideband L1 na tayo dito sa Netflix kaya mamamaximize pa rin natin yung 720p resolution neto. And isa pa sa napansin ko na downside neto is yung kanyang brightness dahil nasa 810 nits lang to, which is talagang mahihirapan tayo if gagamitin natin sa katanghali ang tapat. Talagang mahirap nang makita yung display. Pero kung indoor lang, walang magiging problema. Pag-usapan na din natin yung software neto ng mabilis sa mabilis. Bale, kapag dating dito, naka HyperOS Bito na rin tayo and under to ng Android 15. Sayang hindi pa B3 and under ng Android 16. And yung maganda dito, based kay Xiaomi, makakakuha tayo ng 2 major OS upgrade and 4 years security patches. Which is alam naman natin na hindi acceptable para sa mga mid-range phone out there. Pero para sa isang budget phone, pwede na po ito. Pero yes, same pa din yung sentimento ko pagdating sa HyperOS in general dahil nandito pa din yung sandamakmak na mga bloatwares na hindi nila inaalis. Sa flagship phone nga, nakikita ko to sa budget phone pa kaya. And actually, mas talawak dito sa budget phone. Mas madami silang bloatware. And pangalawa, mas aggressive dito yung mga built-in ads nila. Pero ang kagandahan dyan, madali lang naman yung i-remove at alisin. Wala na magiging problema. Tinuro ko na rin sa video na to. Nga pala, panoodin ninyo if ever man na naaanoy kayo sa mga built-in ads na to. And also, kung ano yung mga application na i-install dito sa phone na to, panoodin nyo yung video na yan. Marami kayong matututunan dyan. Now, usapang camera naman tayo. Bale, pagdating sa rear camera neto, meron tayo ditong single camera setup which is 50 megapixel main camera. At yung nakikita nyong isang camera dyan is auxiliary lens lang po yan or depth sensor lang. Then, partnered na rin to ng 8 megapixel selfie camera. Kapag dating sa mga photos na nakuha natin dito, actually, para sa akin, pwede na, decent na para sa isang budget camera. Hindi natin to pwedeng ikumpara sa mga nakasanayan nating phone out there na nasa mid-range level segment. Pero para sa isang budget phone, decent na to kung ako yung tatanungin. Dahil na-include dito ni Xiaomi yung color processing nila or yung color science na ini-equip nila sa GADA device. However, mapapansin lang natin na medyo kinukulang pagdating sa details since hindi ganong kagandahan yung sensor na ginamit. Pagdating naman sa color, saturated, vibrant enough, at okay din naman yung kanyang HDR capability. However, nandito pa rin yung trademark or pamosong timplan ni Xiaomi na medyo contrasty yung mga photos na makukuha natin. To the point na nagbe-break na yung detail pagdating sa shadow part, which is for me, okay lang naman since decent naman yung mga nakuha nating photos dito para sa phone na nasa under 7,000 pesos. And pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30fps pagdating sa kanyang main camera and 1080p at 30fps din pagdating sa kanyang selfie camera. And yan lang lahat mga kapare ko. Now, usapan conclusion or final verdict tayo. Kung ako yung tatanungin, just as I said kanina, para sa presyo na 6,000 pesos and magkakaroon ka na ng phone na merong 5G support, malaking battery, naka 256GB variant,
and meron ding decent camera para sa presyo na 6,000 plus pesos. And kung ikukumpara natin yan sa mga previews or mga bagong phone din ngayon, wag na tayong lumayo sa Oppo A6C. Nabili ko yung device na yun sa presyo na 6,000 plus pesos din, pero naka 128GB variant lang yun and naka Unisoc T7250 chipset lang siya. And kung ikukumpara din natin to sa bagong Realme P4 Lite, nabili ko yon sa halagang 5,000 plus pesos, almost 6,000 na, pero yung variant na nabili ko is 464GB lang. Yung 128GB niya kasi nung sale ay nasa 7,000 plus pesos na, so halos talunin niya na ang Redmi 15C 5G pagdating sa presyo, pero yung overall specification ay pang common lang. Malaki lang talaga yung battery, pero yung chipset Unisoc T7250 lang din at hindi din naka 5G. So in overall, kung titingnan natin yung mga budget phone out there na bagong release and kahit yung mga old release phones pa ngayon at titingnan natin yung mga presyo nila, makikita natin na isa ang Redmi 15C 5G sa nangunguna or talagang nasa chart ng top 10 pagdating sa solidness and also value. And yan yung main reason kung bakit marirecommend ko itong device na to sa inyo. Ngayon, kung meron kayong mga phone na sa tingin ninyo mas okay or mas tatalo sa phone na to, comment nyo dyan sa ibaba at pag-usapan natin. Nga pala, lahat ng mga products na nabanggit ko sa video na to, makikita ninyo, link provided dyan sa description down below. And also, kung may hit natin yung 350k subscriber this year, bago mag-end yung 2026, marami kaming ipapag-giveaway na phone sa inyo. Kaya abang-abang and also, syempre, subscribe para makasali kayo. Kasi kapag nag-announce kami ng giveaway at hindi kayo na-notify, touch move na yun lang naman yung pinaka-best requirements. Comment nyo lang dyan sa baba yung opinion ninyo about sa video and that's it. Yun lang guys, peace out.